Bakit pinagmumukhang masama ang employment sa internet? Real talk ba to? Real talk? Sige. Karamihan ngayon, the power of social media can influence your decisions ng mabilisan. It is what they call attraction marketing. Attraction marketing is usually done by organizations that try to recruit you to be prosperous, meaning kumita ng extra habang nagtatrabaho. While in fact, totoo yung mga compensation plans nila, yung way ng pag-invite sa tao is kailangan i-make sure nila na malaman mo na hindi sapat yung kinikita mo sa currently ginagawa. Unfortunately, minsan dahil sa sobrang gigil ng mga nagka-attraction marketing, nababasag ang employment. I have nothing against attraction marketing. It's actually a good way to make you realize what you don't have. But there are times that attraction marketing can be too harsh na ang nangyayari nga, nagmumukhang masama ang employment. While in fact, if walang employment, maraming taong magugutom ngayon. We just need to be careful on how we market our products and how we market our services kasi minsan hindi natin nare-realize na kagustuhan natin mag-convince ng mga tao na mag-join sa atin at quote-unquote yumaman, naapektuhan ng mental health ng mga taong hindi kayang mag-make ng jump or leap into the other side of the spectrum, which is yung negosyo or network. Walang tama, walang mali. Minsan lang talaga nanggigigil and maintindihan mo ba't nanggigigil kasi nakikita din nila na merong mas brighter future para sa lahat ng tao. Unfortunately, pag nanggigigil ka masyado sa pagmamarket, hindi na natin nare-realize na nakakasakit na tayo ng damdamin ng tao and sometimes nakaka-affect ng mental health. And that's the reason why on social media, nadi-demonize or napapasama ang tingin sa employment. While in fact, walang mali doon. Sarap maging empleyado. May peace of mind, kontrolado mo yung weekends mo, and wala kang iisipin kasi hindi mo iisipin kung anong ibabayad mo sa renta next month and whatsoever yung mga ganun. So, walang masama on both sides. Minsan lang gigil parehong side. Siyempre, sana magkaroon tayo ng balance between that. And we as people on social media, sana maging discerning tayo sa pag-digest ng nakikita natin ng mga content para meron tayong discernment kung ano yung tatanggapin natin at ano yung hindi.